nasa Sydney na kami. Aeroplano namin. Pero delayed kami. Pero ba't nandito na aeroplano? Dito nga, mamaya meron palang email na on time na rin. Wala ko na-realize. So hello mga kakulto at hello sa malaki kong pimple na nakuha ko sa Auckland. And nasa Sydney kami ngayon, pauwi na kami and tapos na ang aming New Zealand trip. Nakakalungkot talaga. Pero kailangan i-share ko sa inyo kung ano yung mga nagustuhan namin, ganyan-ganyan. So first, diba, pumunta kami ng Christchurch, then Queenstown, and then Auckland. Yun yung mga city ba yung tawag doon? O city siya sa New Zealand. So, ang pinaka-favorite ko dun sa tatlong yun is Queenstown and then Christchurch. Oo. Tas Auckland. Yun yung pagkakasunod-sunod ko. Super favorite ko yung Queenstown and then Christchurch and then Auckland. Ikaw, Bessie? Same. Queenstown, Christchurch, and then Auckland. Kasi iba talaga yung ganda sa Queenstown. Oo. As in. Iba talaga. As in, nature, ganyan-ganyan. Iba. Walang sabi. And then, ano pa ba? Ano yung favorite mong pinuntahan natin? Like, yung mga tours, ganyan-ganyan. Yung particular sa lahat. Sa akin, Mount Cook. Kasi sobrang grabe pag nakita mo yung mountain sa Mount Cook. I mean, maganda rin yung mountain sa atin sa Pilipinas, like Bukidnon, ganyan. Pero sa Mount Cook, kakaiba kasi sobrang majestic niya. Tapos may snow. Parang siyang winter wonderland. Hindi kasi natin in-expect yung snow. Ako actually, hindi ko in-expect yung snow na ganun pala kadami. Alam ko may snow na parang mag-yellow lang. Pero yung snow talaga mismo na ganun kaganda. Yun. Ikaw? Ako, Mount Cook din. And hindi pala. Hindi pala yun. Ang unang-una ko pala na sobrang yung happiness ko is to the highest level is yung nandun kami sa Paradise. Yung pumunta kami ng Glenorchy. Tapos meron kasama yung Glenorchy na tour. Parang yung Paradise something. Ang dadaling ka doon. Tapos nakakita kami ng cow, which is first day pa lang, naghahanap na talaga ako ng cow. Tapos nakakita ko, tapos talagang kakaiba yung cow. Ang taba-taba pa ng cow. Ang ganda ng fur nila up close. May fur pala sila up close. Tapos color brown sila dito. First time ko nakakita ng ganung klaseng cow. So makikita nyo yun. Nakita nyo na siguro actually. So Glenorchy, tas Paradise, yun yung number 1 ko. And then number 2 ko lang yung Mount Cook. Ganyan. Ikaw, ano yung ayan, hirap na hirap ka. Ang liit na. Ang liit ng kamay mo. Ano naman tayo, Bessie? Yung favorite hotel natin. Ganyan. Okay, ikaw. Ako, favorite hotel ko, Ramada Hotel. Yun yung hotel namin sa Queenstown. Because? Kasi unang-una, ang laki niya. And then pangalawa, nag-feature sa personality ko. Kasi malaki talaga siya. Tapos, lahat ng nakaayos doon, parang easy access. Parang kasi meron kaming mga lalagyan ng sabon. Tapos ang luwag ng nakabuka yung mga luggage namin. Naiiwan lang namin sa sahig. Kasya lahat, ganyan. Tapos, ang daming tea. Ay, oo. Oo, ganun. Tapos, okay siya. Ikaw, Bes? Ako, Ramada din. Kasi yun nga, maganda, aside sa lahat na sinabi mo, central location. Parang walking distance siya doon sa lake. Yun yung pinaka-ano mo doon yung Queenstown Lake. So, mga 3 minutes, 5 minutes lang. So, easy access siya. Kaya gusto ko din. Yun, pero in terms of design, yung huli, yung abstract, parang ang kasi ng design niya Actually, maganda yung abstract. Kaya lang ako nadidiliman ako. Mahilig ako sa black, kasi more on black siya and dark. Kaya lang pag nandun na, parang di ko na makita yung mga bagay-bagay. Parang nadidiliman ako. Pero maganda talaga siya. Elegante siya tingnan. Sobrang elegante niya. Super maganda nga naman talaga siya. Feeling ko ganun yung mga boutique hotel sa mga Amerika, New York. Oo. Ganon. Yung ganon yung mga nakikita ko sa magazine. So, maganda siya. Ang ganda ng design niya. Ang ganda ng design. And then, Bessie, ano pa bang pwede ano yung pinaka hindi mo bet? Na hotel? Na pinuntahan? Sa Auckland. Auckland talaga. Parang hindi ko narinig yung sarili ko na, ay, ang ganda. Wala. Tahimik lang ako. Tapos parang, gusto ko naantay ko na lang makauwi na kami, shopping, tapos hindi ko alam kung low bat lang ako or
talagang hindi ako na-amaze, ganyan. Kasi pag nakita mo talaga na yung yung mga mountain in Christchurch and Queenstown, wala na wala na. Actually, ang ganda talaga, I swear. So, ikaw, Bessie? Siguro Auckland din. Siguro kung bibisita kayo mga kakulto, unahin nyo Auckland. Auckland. Kasi kumpara mo naman sa atin na normal, mas ano rin siya, iba rin. Iba din naman yung city life sa Auckland. Pagod ka na ba? Hindi. Kiri lang. So, Auckland muna kayo, tas Christchurch, para dulo nyo yung Queenstown. Yung parang pinakamaganda, kasi nga pag nanggaling ka na sa Queenstown, medyo gaganon yung energy mo nga. O, gaganon. Well, si Bessie kasi, sobrang galing niya talagang magplano ng mga ganyan. Ako yung parang nagda-dance ng ballerina lang ako pag kasama ko siya sa mga travel. Wala ko talagang ginagawa, magbabayad lang ako. Siya talaga, perfect siya mag-organize. Lahat alam niya, and alam niya kung paano yung kumuha ng mga cheap flights, ganyan. So, parang yung, sa tingin ko, perfect yung nakuha niya na kahit nauna yung Christchurch and then Queenstown and then Auckland, perfect siya kasi ang konti lang, hindi ganoon kamahal yung naging expense namin sa transport. Pero, yun nga, kung i-base niyo sa gaganda or kung parang maano kayo, unahin niyo na yung Auckland para hindi kayo parang magda-down na ganyan. Para pataas kayo. So, ang dapat pagkakasunod-sunod niyo, Auckland, Christchurch, and then Queenstown. Ganun yung pinakamaganda talagang Pataas ng level. Ayun. Ano pa ba? Travel tips. Oo, travel tips. Sa mga gustong pumunta sa New Zealand, ano yung travel tips mo, Bessie? Sa mga gustong pumunta sa New Zealand, ang travel tips ko Tatlo. Ano bang tips? Like, kunyari, magdala kayong tabo. Yun yung Oo. number one. So, sige. Pero, unang-una, ang travel tips ko, pag sinabing winter, dapat winter clothes talaga. Hindi yung, kasi pabebe. Actually, pabebe clothing sa amin. Autumn. Kasi yung, autumn. Well, first winter ko kasi to, kaya hindi ko rin alam talaga kung pagano ba kagalamig yung winter na sinasabi. So, yung more on autumn yung clothes namin, kasi nag-autumn na kami ng Korea. So, ganun lang, kaya ko naman. Yung pala, grabe talaga sa lamig. As in, hindi ka na makakagalaw. Na parang sabi ko, ayoko na ng snow. Parang ganun na yung level ko sa sobrang, ginaw. So, winter clothes talaga dapat. Pag sinabing winter talaga, lalo na sa Queenstown. Kasi sa Auckland, kaya pa yun na yung mga Pero Queenstown and Christchurch, ay, grabe, 0 degree, ganun, 0 degree. And then, pangalawang tip ko ay, ang mahal kasi ng mga pagkain. So, kung makakapagdala kayo ng mga noodles, magdala kayo. Sorry, Bessie. Hindi naman yun, di ba? Hindi. Tsaka wala pang 10 Bessie. Ano pa lang? 950. So, we're pa tayo. I-stop mo muna kaya, tapos tignan natin. So, commercial kasi si Bessie. Kasi 10:10 talaga yung flight namin. And then, nag-email daw sa kanya na 11:30 na. So, naguguluhan kami kasi nakalagay dito sa mga board dito, 10:10 pa din. Di ba dapat 11:30 na? Kasi nag-email na nga sila sa amin nung nakaraang araw na 11:13 AM na yung flight. Pero nakalagay pa rin dito sa mga oras dito, 10:10. And then, pero dun sa boarding pass namin, ang boarding is 10:45. Ayaw namin maiwan ng aeroplano dahil, syempre, sino bang mag-stod ba? Mahal-mahal na pamasahe. So, ayan na, back to, commercial, tinignan ni Bessie. Di ba pwedeng maiwan ng flight? Mahal-mahal ng ayaw namin bumili ng flight. Naubos na sa pasalubong. Ano pa ba? Ang pangatlo ko, ano ba yung pangalawa mo? Hindi ka pa tapos parang naputol kita. Diba ang una, yung winter clothes. Pangalawa, magdala kayo ng pagkain. Kasi, mahal. Mahal talaga siya. Parang, ang range ng kain mo dun is nasa 700. Oo, 700 pesos. Isang kain mo lang yun, ha? At tabi-tabi yun. Hindi siya restaurant. Oo, tabi-tabi pa lang yun. Hindi pa yun restaurant. And,
Wala ka pang drinks ang mahal. nun. Oo. At saka kung halimbawa, bibili ka naman ng noodles. Ang noodles doon, 300 pesos din. Ganun din. Mahal din. So, bumili ka na ng mga kakainin mo. Ganyan. Like, yung mga instant noodles, pwede naman yun pero i-declare mo siya. Wala namang problema na mag-declare ka. Basta i-declare mo dun sa declaration and papalusutin ka naman nila. Wag din na wag nyo lang na hindi i-declare. Wag lang yung mga fresh meat, ganyan-ganyan, vegetables, bawal yun. Mga nuts. Oo. Yung pangatlo is, ang travel tip ko sa kanila ay, ano pa ba? Sa tingin ko, na lang kayo. Mag-cash. Magdala kayo ng cash, no? Kasi, kasi kami puro halos card. Tapos lahat ng, hindi man lahat, pero majority nag-charge sila ng $1 to $2, right? 1 to 2%? 1 to 2% ng bill, ganyan. May surcharge kasi pag cardless. Oo. Ang usapan natin dito, NZD, dollar talaga. $1, 1 NZD is equal to 35 pesos agad. So, alam niyo yun, like yung water, nakabili tayo ng water, diba? 2 for $9, diba? Noon, una-una sa Chrysler, nakabili kami 2 for $9. O magkano yun? 9 times 35 mo. Tapos pagdating sa grocery, $2 lang pala. Ganon. Mas malaki $2, ha? Oo. Parang, ang binili namin, 1.5 liters, $4.5. So, parang halos 170 isa. Pero, doon sa grocery, 2 liters, $2. So, 2 liters, 70 pesos. Ganon. So, yung mga ganon. Kasi, super expensive talaga ng New Zealand. As in, sa totoo lang. And, as much as possible, syempre, expensive na nga yung ginastos namin. So, as much as possible, sana gusto namin makatipid. Doon, nung nandun na kami sa New Zealand, like, sa mga food, ganyan. And yun nga yung tip ko para makatipid kayo na, sige, ibabayaran niyo yung mahal na pamasahe or hotel, ganyan. So, yun na lang yung tip na mabibigay ko. Magdala na lang kayo ng food. Kasi yung mga food lang naman dito is like eggs, yung mga burger, ganyan. Actually, yung actually, puro burger siya. Pag nakakakita ko ng burger, nasusuka na ako. Ganun na yung, kasi 10 days kami dito eh. So, magdala na lang kayo ng mga noodles. Kasi ako, alam nyo, nung ika-5th day ko, naghahanap na ako ng sabaw. Ganun. And walang sabaw. Bago pa kami nakakain ng sabaw, sa Auckland pa. Sa Queenstown and Christchurch, mahirap. And mahal doon sa part na yun. Sa Auckland, medyo mura, may mga mura kayo makikita. Pero sa Christchurch and Queenstown, wala talaga. Mahal talaga siya. Ikaw, Bessie, 3 tips. At saka feeling ko, in addition dun sa'yo, Bessie, ang napansin din namin, nagpa-convert kasi ako ng cash na NZD. Mas maliit yung conversion ng cash to cash, PHP to NZD. Versus yung conversion sa card. Parang nagkaroon na siya ng surcharge. In general, mas mahal pa yung conversion sa card. Parang nag-add pa sila. Oo. Ito nga pala kasi si Bessie nagdala siya ng cash. Nagpapalit siya sa bank aba nakakuha ng sa money changer. Money changer. Ako kasi hindi. Sabi ko, doon ako mag-withdraw sa ATM. Ang mahal ng rate nila. Ang rate ng Pinas is 34 something. Tapos nung pagdating din sa ATM, ang rate na niya 37 something. So, mahal. So, nasa Pinas pa lang kayo, magdala na kayo ng NZD and yun na yung ipambayad nyo dito para mas makatipid talaga. Kasi, lalo na pag mga card, magkano rin yun? $2 na ganun, di ba? Yun, ganun. Ano pang tips mo, Bessie? Tips mo, Bessie? Ako naman, feeling ko nasabi mo na, Bessie, yung magagandang tips. Siguro additional na lang na medyo, una, magdala kayong tabo. Oo. Walang bidet. Walang bidet. Ba't iniwan mo yung tabo? 35 pesos lang naman yung may tabo naman kami sa bahay. Oo, may tabo kami. Walang bidet doon, kahit doon sa pinakamahal na hotel namin, wala. So, tayong mga Pinoy, kailangan natin ng tabo. Bumili kayo foldable para madali. Ayun. Yun yung number 1. Number 2, mag-ipon before the trip. Kasi, yun nga, katulad ng sinabi ni Bessie, hindi talaga siya mura. Parang ito yung pinakamahal natin. No? Oo. Napuntahan so far, hindi siya mura. Pero worth it siya. Kung may extra money naman kayo, worth it siya.
Pero kailangan Hindi siya siyang pwede pag-ipunan. hindi siya pwede yung saktuhan lang yung pera Ay, mo. hindi. Kasi hindi mo rin ma-enjoy. Mm. Kung kunyari, ano ka lang, parang ito lang yung budget mo, tapos ipipilit mo, hindi mo rin ma-enjoy. So, I suggest pag-ipunan nyo na muna beforehand para pag nandun kayo, mas aning galaw. Mas maluwag yung galaw kasi hindi talaga siya biro. And then, siguro pangatlo, as much as possible if kaya, may mga may mga hotels naman, maghintay kayo ng, either mag-check kayo directly sa website nila kasi minsan mas mura doon, or sa Agoda, or yung mga ganun, sa mga booking sites. Pero as much as possible, kumuha kayo sa central location kasi in the end, kunwari, sabihin nyo, mapapamahal kayo ng konti kaysa dun sa malayo-layong hotel. Pero pag nag-Uber din naman kayo, ganun din yung Oo, ganun din. Ang mahal ng Uber, ang Uber doon is agad, ang minimum is 350 pesos. 9.72. Oo, 350 pesos. Yun yung minimum nila. Mm. So, ngayon, ano pa ba? Yun na. Tapos na yung travel tips mo. Sige. Ano naman tayo, Bessie? Yung mga list. Yung mga list favorite natin. Ganyan. Teka, ikakat ko to. Doon tayo sa iba. Ayan, Bessie. Ano naman ang na. Kasi si Bessie marami nang napuntahan itong bansa. Hindi ko, Kaya, sakto lang. dami na. Sakto lang. Traveler yan. Sa lahat ng bansang napuntahan mo? Pang ilan na? Oo. Pang ilan siya? Or ano yung ranking? Yung New Zealand? Ano yung rank? Hindi, sabihin mo muna sa kanila lahat pala ng mga napuntahan mong bansa, and then i-rank mo kung pang ilan yung mga bansa na yun, ganyan. Kasi mali mo, makakuha sila ng tips sa'yo kung ano yung and sabihin mo kung bakit number ganito mo yun, ba't ganyan, para makakuha sila ng tips na dito pala maganda, ganyan, ganon. Ano na lang, yung NZ, number 1 ko na siya. Dati, for the longest time, number 1 ko Australia. Di ba, Vesey? Favorite ko Australia. Kasi may kamag-anak kami doon. So, medyo may tipid hacks ako pag pumunta doon since nakikistay ako sa kanila. And favorite ko talaga yung Sydney for the longest time. Pero after New Zealand, parang it's either top 1.5 na si Sydney. Medyo umuusan lang ng very slight ni New Zealand, ni Queenstown specifically. Kasi sobrang ganda, Vesey. Hindi ko talaga... magical niya, na parang diba, kung napanood nyo man na yung video ko na ipapalabas ko, wala pa yung Hindi mas grabe capture. Kailangan makita nyo physically yung with your naked eye. Hindi kaya ng camera. Kahit gaano kaganda yung camera mo, kahit gaano kaganda phone mo, hindi na makaka-capture kung gaano ka-surreal yung experience doon, and kung gaano ka-majestic yung yun. So, I think ngayon, number 1 ko ngayon, New Zealand. Sobrang ganda. Ikaw, Bessie? Ako, dati talaga, sabi ko pa, babalik ako kahit 10 times sa Japan. As in, talaga, sabi ko yun lagi, na parang, kahit sinasabi pa nila, Europe daw, maganda ganyan, wala akong pakialam. Sabi ko, feeling ko, Japan pa din talaga, wala na makakatalo sa Japan. Pero grabe talaga yung New Zealand. Na niya, medyo ang layo pa ng pagitan ng New Zealand to Japan na sa akin. Na parang, oh my gosh, parang talagang grabe. Nag-thank you talaga ako kay Lord na pinakita niya sa akin yung New Zealand na, ewan ko, grabe talaga, as in, grabe. Parang wala nang makakatalo, ganun yung feeling ko ngayon. And kasi mag-Australia ako sa susunod. So, hindi talaga, pero ganun na yung feeling ko ngayon na walang makakatapat sa kanya. Swear, sobrang ganun niya. And then, ano pa, Vesey? Ano yung yung second mo? Ano yung second mo? Sydney. Sydney. Australia. Ikaw, Vesey? Japan. Since hindi pa ako nakakapag-Sydney, Japan muna talaga. So, ang third ko is Korea, South Korea. Pero gusto kong ulitin yung South Korea kasi nung time na nag-Korea pa kami, medyo wala pa akong pera nun. So, alam niyo mo yun, yung parang di pa ako prepared sa mga bagay, ganyan. Tapos nagtitipid pa tayo ng mga ganyan. Ikaw, Bessie. Bagong ano lang tayo nun Oo, bago nag-work nun
wala pang ipon, ganyan. Pero ngayon parang okay na, medyo afford na. Parang gusto kong ulitin. Pero hindi yung super na, gusto mong ulitin, ganyan. Parang kung makakabalik lang, ikaw si third mo. Medyo malayo na. Pero siguro, yun nga, siguro Japan. Japan. O sige, 1 to 3 na lang para yun naman. So, yun na yung top 3 namin. So, number 1 namin, New Zealand. Number 2 ko is Japan. Ako and Sydney. Si Bessie, Sydney. And then number 3 ko is Korea. Si Bessie, Japan. So, we will see. Baka magbago pag nag-Australia ako. I-update ko na lang kayo, diba? And, yun lang. Ano mo? Wala na. Na talaga ang finale dahil yung tanong kung recommended country ba namin ang New Zealand, Bessie? Yes, super. As in, ilagay niyo siya sa bucket list niyo. If wala pa siya sa bucket list niyo, pag-ipunan niyo siya kahit pa konti-konti tulad ng ginawa namin. And paghandaan niyo siya. Tapos, siguro yung mga travel tips din, make sure to read. Kasi may mga mistakes din kami nagawa ni Bessie. Like yung kunyari, yung iba namin pasalubong, binili namin sa New World. Ayun pala, Rustans pala yun ng New Zealand. Dapat na doon nag-SM kami or yung Woolworths or Pack and Save. So yun, medyo napamahal kami sa pasalubong sa part na yun. Tapos yung kapag kunyari, ano pa ba? Meron pa, kunyari, transportation, mas mura kung bibili ka na ng card. Kesa parang isa-isa yung pagbili mo ng ticket. Yung mga ganun. Oo, ganun. And then, yung sasabi mo kanina, yung ano ba yung gamot? Yung gamot. Kasi, nagkasakit talaga. Kasi, lalo na ako, kasi parang first day ko pa lang. Lagi ka na nagkakasakit sa travel natin, Bessie. First day pa lang, may sakit na ako. Kasi syempre, galing akong Africa. So, tas biglang lamig na 0 degree ba naman. So, parang nagkasakit ako and then natapos yung sakit ko ngayon. Uuwi na. And then si Bessie din, nagkasakit siya. Pero late na. Nung tapos na. So, mas okay yung timing mo sa kanya. Pumipila na ba sila dun? Papal na ba yun? So, in the end, basta yun na, recommended namin ang New Zealand. And ako kung babalik pa, oo. Kung babalik ako, yes. Gusto kong bumalik sa Queenstown. Yun lang, particularly, Queenstown lang talaga. Parang okay na ako sa Christchurch. Parang natapos ko na yung Christchurch. Auckland, hindi ko masyadong recommended. Pero pwede na din. Pero Queenstown talaga babalik ako. Lalo na pag binigyan ako ni God ng partner, magde-date kami dun sa lake dun. Ganon. So, sa Queenstown makikipag-date, sa Auckland makikipag-break. Oo. Kung may i-break naman kayo, pumunta kayo ng Auckland. Kasi meron doon na parang maraming spots doon maraming spots doon na parang pwede kayo doon mag-last talk. Ganon, maghanap for break-up yun. Pero pag talagang romantic, tas ang malamig-lamig pa, Queenstown talaga. Tas sa Queenstown, paglapag mo pa lang, may view na. And, well, honestly, mahal sa Queenstown. Parang times 3. Pero, worth it. Kasi kahit saan ka tumingin, may view. Yun. Pag-ipunan nyo na lang ng jowa nyo. Na lang kayo, mag-travel fund na lang kayo para ma-afford nyo doon. Kasi worth it naman. So, ayun. Pag-iipunan naman ng jowa ko, joke. So, tapos after nito, Bessie, i-breakdown mo yung expenses para may idea sila. So, dito pala yung expenses. Si Bessie din taga-record. Actually, wala talaga akong ambag dito sa na to. Talagang nagbabayad-bayad lang ako kay Bessie, ganun. Pero yung sumasama hindi, ikaw naman taga-check-in natin sa airplane. May ambag pala ako. Yung ambag niya. Hindi, mahirap kasi talaga mag-travel. Lalo na pag marami kayong kasama. Kami ni Bessie talagang matik na yan. Parang gamay na namin yung isa't isa as in super. Pero, nasa kami, same page ng buhay namin. Kaya kami nakakapag-travel. And, yung nga pala nanggigigil ako. May nagko-comment na parang feelingera daw, social climber, ganyan. Unang-una, pinag-ipunan ko tong na to. Hindi kasama si Bessie, ako lang. Kasi may nag-aano sa akin yung parang nang-babash na parang sabi, bayad daw ng utang, ganyan-ganyan. Unang-una,
ako yung nag-work doon. Oo nga, oo. Wala winner ko yun. Alam niyo ba, nag-OT ako para maipon ko yung yung pang New Zealand ko. Nag-OT talaga ako. Hindi ako nagpapahinga ng 1 to 4, diba? Ganyan. So, I think deserve ko to. Kasi pinag-ipunan ko and nag-work hard talaga ako. Work hard, party harder. yun lang naman. So, yun na, Bessie, wala ka naman masasabi sa kanila. At saka bakit nang babash? Anong alam niyo, Charis? Anong alam niyo sa ipon nitong Ayamari na to? Huwag kayo mambash dyan. So, hindi nyo alam ang mga bagay-bagay. Ayun na. So, Thank you so much. Bessie, yung expenses? Oo. Yung expenses galing kay Bessie yun. So, i-breakdown ko sa inyo sa next video na. Kasi, uuwi na kami. Baka mamiss namin yung flight. Huwag kayong Bye-bye! Open na. Hiningi daw yung tinapay. Lamig. At saka, ano kaya? Ano yung puti? Subukan lang nilang ito yung puti. Kaya may tinta, may butter. Kaya, ito. Sayang, hindi kanin yung kasama. Kanin na. Fish yung kanin. Ayoko na. Saka may dalawang tinta. So, ayan na. Nakaano na kami. Nakarating na. Init na. 29 degrees.